Ito yung luma nating cage sa mga manok. So, papa-convert natin siyang brooder ulit. Ito buboy natin. So bali may, for the sake of vlogging natin, magdadala tayo dito ng ng DOC. Ayan. So gagawin natin siyang dalawang layer nito. So dalawang ganyan yung gagawin natin, magkapatong. Ayan, magkapatong dito para makapaglagay tayo ng 500 na DOC. So to meron din tong steel matting. So napabayaan na sa ulanan. Kaya kung mapapansin nyo, parang kalawangin na siya. So papalitan natin yung kanyang sahig. Ayan, palitan natin ng green na mesh. Pero napakatibay ng bakal niyan kasi yan ay 10mm. Ayan. Pinturado to noon, kaya hindi rin ganun kinalawang yung labas lang. Halos hindi siya nabubulok. May kalawang siya pero hindi pa siya nabubulok. So ayan yung ating project ngayon na brooder para sa ating para sa ating DOC. Siyempre doon din natin ilalagay yan sa loob ng puguan. Lalagyan natin ng ilaw, babalutan natin yung paligid para hindi makalabas yung init. So panoodin nyo to guys, itong video natin, subaybayan nyo to para malaman nyo kung ano ba yung mas maganda, kung mag-aalaga ba kayo ng RTL o mag-aalaga kayo ng mga DOC. Ayan. So share ko din sa inyo yung status ng natin. In-incubate natin ng mga itlog. Check natin. So as of today, February 14, araw daw ng mga puso. So dinagdagan ko ng itlog yan sa loob. So may nilagay ako dito nung February 12. So itong mga nasa dulo na yan, kaya siya merong marka na exit 12. Nilagyan ko ng X para malaman ko kung umiikot talaga yung So umiikot naman. So pwede naman nating buksan kasi babalik din naman ulit yung temperature. So ayan. So hindi ko na alam kung ilan naman nito. Pinilit ko lang silang pagkasyahin dyan. Actually may mga itlog pa ako dun sa loob ng kulungan na hindi nakasya. So talagang napuno ko yung incubator. Kailangan ng sarado. Ayan. So ito yung natin incubator. Sabi 52 daw ang kasya dyan. Pero hindi ko alam kung siguro wala namang 52 yung nakalagay na itlog dito. So yan, makita nyo yung kanyang thermostat 36. Babagawa, nagka-37 na. So packet siya ng packet 39, so 37 na. So ang kanyang temperature talaga, ang preset temperature niya is 37.8. Yun yung tama pala sa So ito pala, naisip ko kung ano to. So yun pala yung ilaw pag pag magche-check kayo ng itlog kung kung okay o hindi. So yan, pipindutin mo lang doon. Dahil mabubuhay yung ilaw. So pag magche-check ka ng itlog kung may kung fertile, kung nagkaroon ng embryo yung itlog mo or hindi. So ayan guys, ang tubig, kita nyo bumababa na, so andito na lang yung tubig. So palitan natin yan mamaya. Ito isang to hindi masyado bumababa, pero ito kalahati na lang. So galing yan dito guys sa punong-puno. Ito na lang siya konti na lang. So sana makapisa tayo dito sa incubator natin. So balikan natin si Kuya Buboy doon sa ating DIY na brooder. So kay Kuya Buboy pala, happy birthday. Yun, wala daw siyang handa kasi matanda na daw siya. So ayan guys. So mamaya susukatan natin para makita nyo kung ano yung magiging sukat nitong brooder na to. And pwede nating i-share sa inyo para kung sakaling kailangan yung gayahin, pwede nyong gayahin. So itong part na to, ito ay ganun din, naglalagay tayo ng plywood dito sa ilalim na yan. Diyan sasahod yung mga ipot. Pero
Since ito kasing DOC, ang pag-aalaga kasi nito, although crucial siya, mahirap, pero kasi hindi siya ganun kadumi. Kasi imaginein mo, 25 days mo lang aalagaan yung mga sisiw na yon hanggang 28 days. So actually, yung ginagawa ko nga, sinasapinan ko lang to ng papel eh. So, palit ng papel. Pero syempre, pag lumaki na rin yung mga DOC, edi ganun din, papunta rin sila sa RTL. So ang bakal nito guys, ulitin ko, 10mm ha. Naka steel matting din. Yan, naka steel matting tayo. Tapos sukat, wala kasi akong hawak na metro eh. Basta i-share ko sa inyo yan kapag nabuo na. So imagine niyo, yung laki na yan, ayan, yung laki na yan, dalawang patong yan. Yan. Dalawang patong yan yung gagawin natin na brooder. And then yung pinto niyan, kasi ito kasi kulungan ng manok. Ang pinto kasi nito nandito sa ibabaw noon. So papaalis na natin yan, yung mga bakal na yan. Palagyan natin siya ng 3 lang sa gitna, tsaka dyan. So 3 bakal lang. And then yung magiging pinto ng ating dito na sa harap. So hindi ko alam kung anong maganda. Basta dyan sa harap na lang yung magiging pinto niya. Yung kasya naman yung pag naglagay tayo ng mga painuman, kasya. Kasi yung painuman po ng mga DOC nasa loob, parang mga sisiw ba yan? Mga ganun. Nagpapalaki tayo ng sisiw. So ayan. Yan muna Yan muna ang ating update ngayon. Actually, wala rin akong gamit na mic kasi biglang nagpatulong ng pagbubuhat si Kuya Buboy na bubuin na daw to. So kaya hindi ako nakapag-prepare. Pero ayun nga, subaybayan nyo tong video natin na to kasi ang sunod na ituturo ko sa inyo sa mga susunod na vlog natin is saan ba kayo mas makakatipid? Sa pagbuo ba ng brooder o bumili na lang ng RTL? So ano ba yung mas matipid na way para mag-alaga ng pugo? Papalaki ka ng DOC o bibili ka na lang ng RTL? Kasi syempre gastos din to eh. Nagkataon lang na meron pa akong mga tirang bakal. Ayan, makita mo. Tapos ito existing na, ayusin lang. Tapos andyan naman si Kuya Buboy. So yung labor natin hindi ganun kataas, yung materials natin existing na. Kaya masasabi ko na mas sa part ko mas makakatipid siguro ako. Pero hindi ko alam kung sa mga iba na magpapabuo pa kasi magkano rin na ang bakal magkano rin steel matting, magkano rin ang labor natin para sa pagbubuo niyan. So ayun, mag-update ulit ako sa inyo sa susunod nating video, pero for today ito lang muna and ingat kayo palagi.